Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Joylene. Kamakailan, inilunsad ng ating programa ang kauna-unahang botohan para sa pinakasikat na mga patotoong batay sa karanasan na nagtatampok ng mahigit 20 patotoong batay sa karanasan mula sa unang 10 episode ng Mga Ulat Kuha sa Aktwal na Lugar tungkol sa buhay iglesia. Kaagad na umakit ang kaganapang ito ng malawakang partisipasyon at mataas na papuri mula sa hinirang ng mga tao ng Diyos sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa buong mundo. Sa nakaraang episode namin, iniulat namin ang mga pagninilay at mga natamo ng mga Kristiyano mula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa maraming bansa sa buong Europa, Oceania at Africa, matapos manood ng Mga Ulat Kuha sa Aktwal na Lugar tungkol sa buhay iglesia. Inihayag din namin ang mga patotoong batay sa karanasan na nasa ika-6 hanggang ika-10 pwesto. Ngayon, ipagpapatuloy namin ang paghahayag sa nangungunang 5 patotoong batay sa karanasan. Pero bago iyan, pumunta tayo sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa mga Amerika at Asya para pakinggan ang mga pagninilay at mga natamo ng mga Kristiyano sa 2 kontinenteng ito mula sa panonood ng Mga Ulat Kuha sa Aktwal na Lugar tungkol sa buhay iglesia. Sa buong mga Amerika, ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Toronto, Ontario, Canada. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Michigan, USA. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Chicago, Illinois, USA. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Dallas, Texas, USA. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Houston, Texas, USA. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Washington, USA. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Southern California, USA. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos na Spanish-speaking sa Los Angeles, California, USA. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Ciudad Juarez, Mexico. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Tabasco, Mexico. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Merida, Mexico. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Huachinango, Mexico. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Asuncion, Paraguay. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Quito, Pichincha, Ecuador. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Chiquimula, Guatemala. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Santiago de Surco, Peru. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Bayamo, Cuba. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Colon, Honduras. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Eastern Goiás, Brazil. Ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Sao Paulo State, Brazil, at marami pang iba. Nanood ang mga Kristiyano mula sa mga iglesyang ito ng Mga Ulat Kuha sa Aktwal na Lugar tungkol sa buhay iglesia sa iba't ibang oras at lokasyon ng may nananabik na mga puso. Naantig ang lahat sa mga patotoong batay sa karanasan na ibinahagi ng mga kapatid at naranasan ang kagalakan at mga natamo na dala ng buhay iglesia sa bagong kapanahunan. When I view these church life reports, Nang mapanood ko ang mga ulat na ito, nakuha sa aktwal na lugar tungkol sa buhay iglesia, naisip ko, ang abilidad ng mga kapatid na hanapin ang katotohanan sa mga salita ng Diyos para lutasin ang kanilang mga tiwaling disposisyon ay dahilan para maging mga huwaran ko sila. Dapat ko ring pagnilayan ang lahat ng paraan ng aking paghihimagsik laban sa Diyos. Hanapin ang katotohanan para lutasin ang mga ito at manalangin sa Diyos para sa kanyang gabay. Kung hindi, magiging napakahirap para sa akin na iwaksi ang makasalanan kong kalikasan at malulugmok ako sa kasalanan, malayo sa Diyos. Kung hindi ako magsusumikap ngayon, nanganganib akong mapag-iwanan. Nagdulot sa akin ang pakiramdam ng pagiging positibo at pagkakaisa ang mga video ng ulat na ito tungkol sa buhay iglesia. Puno ng sigla ang mga kapatid at namumuhay ng napakasaya.
wanting to share their Simple hearts sila at bukas, placing God at the malayang center of it all. ibinabahagi kung ano ang nasa Each moment puso God nila. glorifies God with Lahat ng ito prayers, ay nakasentro sa mga salita ng Diyos. God's word. Bueno, después de ver tantas experiencias, Ang panonood ng napakaraming patutuong batay sa karanasan ng buhay iglesia mula sa iba't ibang bansa ay lubos na nakaantig sa akin at nakita ko ang sarili ko sa marami sa mga karanasan. Ang makita ang mga kapatid na dumaranas ng gawain ng Diyos at nakakapagpatotoo para sa Kanya ay nakatulong sa akin na maunawaan na kaya tayong tulungan ng mga salita ng paghatol ng Diyos sa paglutas ng iba't ibang tiwaling disposisyon natin. Tinulutan ako nitong unti-unting mapagtanto kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagsasagawa ng mga salita ng Diyos. Tinulungan akong ituwid ang marami sa mga dating maling pananaw ko at tinulungan akong bitawan ang maraming paraan ng pagkilos na hindi naaayon sa mga layunin ng Diyos. Alam kong kailangan ko pa ring patuloy na isagawa ang katotohanan at basahin ang mga salita ng Diyos araw-araw. Pakiramdam ko ay sobra akong napalaya. Ito ang tunay na buhay iglesia. Amen. What I gained from watching these testimonies Nagkamit ako ng kaunting kaliwanagan mula sa mga salita ng Diyos at sa mga ibinahagi ng mga kapatid na nagbigay sa akin ng kaunting pagkaunawa sa sarili kong katiwalian. Isa itong pagpapala mula sa makapangyarihang Diyos. Tanging kapag pinagpapala ng Diyos ang mga tao, sa kanila nakikilala ang sarili nilang mga pagkukulang, mga kapintasan, at mga tiwaling disposisyon. Dahil tanging kapag may pagkaunawa tayo sa mga tiwaling disposisyong ito, saka lalago ang ating buhay. Ipinapakita sa atin ang buhay iglesia sa iba't ibang bansa na puno ng kagalakan ang mga kapatid. Nagbago na ang kanilang buhay at nagagawa nilang umasa sa Diyos at lumapit sa harapan ng katotohanan. Nakita ko rin na nagkakaisa ang puso at isipan ng mga kapatid. Sila ay tunay na magkakapatid. pues realmente después de ver los Matapos mapanood ang mga ulat tungkol sa buhay iglesia, tunay kong naunawaan na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Napakarami kong natamo nang makita ko kung paano nakilala ng mga kapatid ang kanilang sarili at natuklasan ang mga tiwaling disposisyong nakatago sa kaibuturan ng kanilang puso sa pamamagitan ng pagdana sa gawain ng paghatol ng Diyos. Dati, sa relihiyon, walang nagsasalita tungkol sa pagkilala sa sarili. Niwala ring nakakakilala sa sarili nilang tiwaling kalikasan. Pero, sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, makikita mo ang mga kapatid na nagsasagawa ng mga salita ng Diyos sa tunay nilang buhay. Unti-unting binabago ang kanilang mga tiwaling disposisyon at hinahangad na maging mga taong kalugod-lugod sa Diyos. It's so amazing. Ang makita ang mga kapatid mula sa buong mundo na sama-samang nagpupuri sa Diyos at nagbabahagi ng kanilang mga taos-pusong kaisipan, napakaganda talaga nito. Dati, hindi ko nauunawaan kung ano ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Inakala ko na ang pagdalo sa mga serbisyo sa simbahan linggo-linggo ay nangangahulugan na tunay akong nananampalataya sa Diyos. Pero ngayon, napagtanto kong hindi iyon sapat. Sa buhay iglesia ng ang iglesia ng makapangyarihang Diyos, nararamdaman natin ang gawain ng banal na espiritu. Ang lahat ng kapatid ay nagagawang buksan ang kanilang puso at malayang ibahagi ang kanilang tunay na pinakamalalalim na damdamin, pati na rin ang kanilang pagkaunawa at karanasan sa mga salita ng Diyos. Malayang nakakapagsalita ang lahat. Anuman ang mga problema o paghihirap na dumating sa atin, natutuhan nating umasa sa Diyos at maging bukas tungkol sa ibinubunyag nating katiwalian at walang sino man ang humuhusga sa iba. Nagagawa ng lahat na magbahagi ng kanilang mga karanasan kung paano nila nilutas ang kanilang mga tiwaling disposisyon sa pamamagitan ng pag-asa sa mga salita ng Diyos.
the brothers and Hindi ko ito sisters nakita have kailanman sa worship relihiyon. and praise to God. I can see Ito the ang tunay na sincerity, pagsamba at of the pagpupuri brothers sa and Diyos. sisters here. Yeah. Ngayon, ibaling naman natin ang ating mga kamera sa Asya. Sa buong kontinente, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Ansan, Timog Korea, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa New Taipei City, Taiwan, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Ulaanbaatar, Mongolia, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Kupang, Indonesia, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Samarinda, Indonesia, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Timor-Leste, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Johor Bahru, Johor, Malaysia, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Batangas, Pilipinas, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Bacoor, Pilipinas, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Bugo, Pilipinas, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Dasmariñas, Pilipinas, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Laguna, Pilipinas, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Lapu-Lapu, Cebu, Pilipinas, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Santiago, Timog Isabela, Pilipinas, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Bangkok, Thailand, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Arunachal Pradesh, India, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Jharkhand, India, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Nagaland, India, at marami pang iba. Lubos na nabigyang inspirasyon ang mga Kristiyano mula sa mga iglesyang ito matapos manood ng mga ulat kuha sa aktwal na lugar tungkol sa buhay iglesia. Napagtanto nila na tanging ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ang makapaglilinis at makapagliligtas sa mga tao. 예배에서 하는 형제 자매들이 교제도 좋았고 Lubos akong naantig sa mga patotoong batay sa karanasan sa buhay ng mga kapatid mula sa buong mundo. 사람이 신금을 올리고 Sa kanilang mga patotoong batay sa karanasan, 예를 들면 minsan ay parehong mga salita ng Diyos ang kanilang sinisipi. 같은 말씀을 Pero 드리지만 magkakaiba ang nauunawaan ng bawat tao 말씀에 비춰서 nang suriin nila ang sarili nilang kalagayan batay sa mga salita ng Diyos. 요림이 됐고 Napakarami kong natamo mula sa kanilang masagana at magkakaibang pagbabahaginan. 명예와 지위를 At kasabay nito, 추구하구나. nagsimula akong magnilay sa aking sarili. 다른 사람 앞에서 Naisip ko, 이미지를 지키려고 하고 nagpapakita ng pagpapamalas ang mga kapatid na ito ng paghahangad ng reputasyon at katayuan. Hindi ba't ganoon din ang mga ipinapamalas ko? Isa pa, nang suriin ko ang aking sarili batay sa katotohanan ng pagiging isang matapat na tao, nakita kong nagsinungaling din ako para protektahan ang sarili kong mga interes. Ang makita ang mga kapatid na naghihimay at kumikilala ng kanilang sarili batay sa mga salita ng Diyos ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Dapat ko ring danasin ang mga bagay sa ganoong paraan. कलीसिया के इस जीवन को देखने के बाद Matapos mapanood ang mga ulat na ito tungkol sa buhay iglesia, सर्वशक्तिमान nakita ko na ang makapangyarihang Diyos ay ang Diyos na nagkatawang tao. जो कार्य At nakita ko rin na ang gawaing ginagawa ng makapangyarihang Diyos ay isang bagay na hindi kayang gawin ng sino mang tao. कैसे Napakarami kong natamo mula sa mga patutuong ito. Nang makita ko kung paano nagpapatotoo sa Diyos ang mga kapatid, कैसे वो आगे बढ़ kung paano sila nagbabahagi tungkol sa tunay nilang pagkaunawa sa kanilang sarili, चीजों को at देखने kung paano sila lumago, मुझे लगा pakiramdam ko कि सच ay में tunay na परमेश्वर gumawa ng dakilang gawain ang Diyos. Ngayon, दिल में भी kapag binabalikan ko ang buhay ko ng pananampalataya sa Panginoon sa relihiyon, संदेह नहीं है napagtanto kong wala akong magawa noon. मार्गदर्शन किया Hindi ko alam kung paano makakarao sa buhay. इस संसार में Madalas akong nakakaramdam ng pagkabalisa at umiiyak, था कि जब मेरे पास nagtatanong kung kailan gagawa ang Diyos sa ating buhay संसार में at kung kailan niya ako aakayin pasulong. और मैं सोचता था कि जब Ngayon, मेरे पादरी ने मुझे Ibinigay na sa akin ng makapangyarihang Diyos ang mga kasagutan sa marami kong katanungan इसके आगे at binigyang inspirasyon niya akong hangarin ang paglago sa aking buhay iglesia.
लेकिन Nakikita ko na tunay na binago ng makapangyarihang Diyos ang ating buhay ngayon. और परमेश्वर के वचनों के Binago niya ang माध्यम से aking puso आगे बढ़ता at ipinakita sa akin ang tunay na daan. कि आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर Ginawang napakaganda ng mga salita ng Diyos ang buhay ko. कार्य कर रहा है Pinagnilayan ko rin ang aking sarili sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at ng mga video ng patotoong ito. वो चीजें मैंने कहीं नहीं पाया Nakita kong naging pabasta-basta ako sa paggawa ng aking tungkulin. Palagi kong gusto na pagpalain ako ng Diyos और बहुत at bulag lang na naghahangad ng mga pagpapala, pero wala akong anumang katapatan o pagkamatapat sa Diyos. मैंने देखा Ngayon, कि binago rin ng malaki ng mga patotoong ito ang mga intensyon ko, ang aking mga iniisip, at ang mga dati kong paraan ng pag-iisip. ฉันรู้สึกประทับใจในความ Lubos akong humanga sa simple at bukas na pagsasalita ng mga kapatid tungkol sa kanilang katiwalian. เท่าที่ฉันรู้ Tiyak na dahil binigyang kakayahan sila ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, na makilala ang mga tiwaling disposisyong nakatago sa kaibuturan ng kanilang puso, kaya nakita ko ang autoridad at kadakilaan ng gawain ng makapangyarihang Diyos. Tiyak na dahil inilantad ng gawain at mga salita ng makapangyarihang Diyos, ang katiwaliang mayroon ang buong sangkatauhan, kaya nakita ng malinaw ng mga kapatid mula sa buong mundo ang kanilang sarili, nakilala ang kanilang sarili, at bukas na nakapagsalita tungkol sa sarili nilang katiwalian. Kung hindi dahil sa gawain ng Diyos, walang sino mang tao ang makakagawa ng dakilang bagay na ito. เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ Naramdaman ko na ito ang gawain ng banal na Espiritu. พระราชกิจ Gusto ko ring sumabay sa daloy ng gawain ng banal na Espiritu. กระแสพระราชกิจ Gusto kong maging matapang sa pagbubukas at paglalantad ng sarili kong tiwaling kalagayan at magpatotoo para sa Diyos tulad ng mga kapatid na ito mula sa buong mundo. 我感到很感动 Lubos akong naantig dahil nakita ko na lumaganap na sa buong mundo ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Kahit na nagmula ang mga kapatid sa iba't ibang bansa, may iba't ibang kulay ng balat, at nagsasalita ng iba't ibang wika, lahat sila ay nagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, nagpupuri ng pangalan ng makapangyarihang Diyos, at dumaranas ng mga salita at gawain ng makapangyarihang Diyos. Ipinakita sa akin ng mga ibinahagi nilang karanasan ang mas maraming gawa ng Diyos, at tinulutan akong makita ang gawain ng paghatol at paglilinis ng Diyos sa mga huling araw. Tunay na tanging ang makapangyarihang Diyos ang makapaglilinis at makapagliligtas sa sangkatauhan. Amen. Salamat sa Diyos. Ngayon, opisyal na naming ihahayag ang nangungunang 5 patotoong batay sa karanasan. Nasa ika-5 pwesto, ang patotoong batay sa karanasan ni Sister Noe mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Cagayan, Pilipinas. Mula sa pagpipigil tungo sa pagbibigay ng lahat ng aking makakaya, hindi ko na hinahangad na maging ang tanging namumukod-tangi. Ngunit habang nagtuturo ako sa mga kapatid ng sayaw, mayroon akong masamang naisip. Hindi ko dapat ituro sa mga kapatid ng detalyado ang mga galaw nang sa ganoon ay ako ang mamukod-tangi at makakuha ng papuri at paghanga ng iba. Noong nagsasayaw kami, napansin ko na si Sister Kim ay may mga galaw na hindi makuha. Pero hindi ko siya ginabayan o itinama sapagkat alam ko na si Sister Kim ay mas mahusay sumayaw kaysa sa akin. Habang nagdinilay ako, may nabasa akong salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, dapat siguruhin ng mga tao na huwag mag-ambisyon o mag-isip ng mga walang saysay na pangarap. Huwag maghangad ng katanyagan, pakinabang at katayuan o mamukod-tangi sa karamihan. Bukod pa ron, hindi nila dapat hangarin na maging isang dakilang tao o Superman na nakala lamang sa mga tao at nagpapasamba sa mga tao.
Yan ang hangarin ng tiwaling sangkatauhan at ito ang landas ni Satanas. Hindi nililigtas ng Diyos ang ganoong mga tao. Ang aking puso ay naging masama dahil sa paghahangad ko ng katayuan na naging dahilan para mawalan ako ng pagkatao. At konsensya, isinabuhay ko ang disposisyon ni Satanas. Kung hindi ako magsisisi, mawawala ako ng buhay sa huli dahil dito. Pakiramdam ko ay kaparehong kapareho ng karanasan ni Sister Noe ang sarili kong kalagayan. Gusto niyang ipagkait ang mga alam niya para magpasikat at maging numero 1 sa grupo niya. Ang totoo, may nakatagong makasarili at buktot na kalikasan sa likod nito. Dahil dito, ay naisip ko ang sarili kong kalagayan. Nang tanungin ako ng sister na katuwang ko kung mayroon ba akong anumang magandang pamamaraan para makamit ang mas magagandang resulta sa tungkulin namin, sinadya kong sabihin na wala rin akong maisip. Sa totoo lang, gusto kong sarilinin ang magagandang pamamaraang iyon. Naisip kong ito lang ang tanging paraan para hindi ako matalo sa kanya. Kung sasabihin ko sa kanya ang mga pamamaraang ito at bumuti ang mga resulta niya, magmumukha akong mas mababa. Mula sa mga salita ng Diyos, nakilala ko na hinahangad ko ang katayuan at ang paghanga ng iba. Nang gawin ko ito, sarili ko lang ang iniisip ko. Binabaliwala ko ang katuwang ko at bilang resulta, nahadlangan ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Dapat nating ituro sa iba ang mga nauunawaan natin. Matutuhang maghimagsik laban sa sarili nating mga interes at dapat tayong makipagtulungan sa iba nang may pagkakasundo. Sa ganitong paraan lang natin magagawa ng mas mabuti ang ating tungkulin. Sister Noe's testimony is very inspiring. Nakakabigay inspirasyon at nakakaantig ang patotoo ni Sister Noe. Ang pinaka-nakaantig sa akin ay na tunay siyang nakapagsisi at nakapagbukas ng kanyang puso para makilala ang kanyang sarili. Dahil sa patotoo ng sister, napagtanto ko na ang paghahangad ng kasikatan at pakinabang at katayuan ay isang pagbubunyag ng tiwaling disposisyon at na malalim na nakaugat sa mga tao ang ganitong uri ng tiwaling disposisyon. Ako rin ay malalim na kinokontrol ng ganitong uri ng tiwaling disposisyon. Hindi ko pinapalagpas ang anumang pagkakataong magpasikat. Gusto kong patunayan na may kakayahan ako at namumukod tangi para makatanggap ako ng papuri at mangibabaw. Madalas na hindi ko mapigilang gustuhing magpasikat at ipagmalaki ang sarili ko. Ngayon, alam ko na nagmumula sa Diyos ang lahat ng mayroon ako at dapat nating gamitin ang ating mga talento at kasanayan sa ating tungkulin para magawa natin ito ng maayos at mapalugod ang puso ng Diyos. Isa lang akong nilikha, kaya dapat akong matakot sa Diyos at dakilain ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang kasikatan, pakinabang at katayuan ay pawang hungkag. Magiging dahilan lang ang mga ito para mas lumaban tayo sa Diyos. Mula ngayon, susuriin ko rin ang mga intensyon ko sa paghahangad ng katayuan. At pagkatapos, ay hahangarin ang katotohanan at isasagawa ito ayon sa mga salita ng Diyos. Saka ko lang magagawa ng maayos ang tungkulin ko at mapapalugod ang Diyos. Sa pamamagitan ng patotoong ito, nakita ko na kapag ang pagsasabuhay ng isang tao ay tungkol lang sa paggawa ng mga bagay para paglingkuran ang sarili nilang mga pagnanais na mangibabaw at magpasikat, at para sa mga personal na interes, katayuan at reputasyon, tunay silang nagiging mga taong gumagawa ng masama. Inilalantad ng makapangyarihang Diyos na ang mga taong palaging naghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan ay pawang ititiwalag ng Diyos. Kung hindi natin hahangarin at isasagawa ang katotohanan,
habang buhay tayong mamumuhay sa pasakit sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at tatahak sa landas na walang balikan. Pinagnilayan ko ang katunayan na marami akong naibunyag na ganitong tiwaling disposisyon habang ginagawa ang tungkulin ko. Gusto ko palaging maging numero 1, magkaroon ng puwang sa puso ng iba o sambahin nila. Sa mga salita ng Diyos, nakita kong ang landas na tinataha ko ay landas ng paglaban sa Diyos. At binigyan ako ng mga salita ng Diyos ng landas para sa pagsasagawa. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong danasin ang gawain niya ng paghatol para maiwaksi ko ang aking tiwaling disposisyon. Napakalaking pagpapala nito. Nasa ika-4 na pwesto, ang patotoong batay sa karanasan ni Sister Ana mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Merida, Mexico. Ang pagdana sa paghatol ng mga salita ng Diyos ay nagpalaya sa akin mula sa pagsiselos. Ang presensya ni Linda ay nagparamdam kay Ana na nanganganib ang kanyang katayuan at nagsimula siyang magselos. Para protektahan ang sarili niyang katayuan sa paningin ng iba, lihim siyang nagsimulang makipagkompetensya kay Linda. Sa isang pagtitipon, nabasa ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at nakita ko ng malinaw ang sarili kong kalagayan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang ilang tao ay palaging natatakot na ang iba ay mas mahusay o mas mataas kaysa sa kanila, na ang iba ay kikilalanin habang sila ay hindi napapansin. At dahil dito, ay binabatikos at ibinubukod nila ang iba. Hindi ba ito isang kaso ng pagkainggit sa mga taong may talento? Hindi ba't makasarili at kasuklam-suklam ito? Anong klaseng disposisyon ito? Ito ay isang malupit na disposisyon. Ginusto ko lang protektahan ang sarili kong katayuan na talagang makasarili. Hindi ko man lang isinaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Kinapopuotan ng Diyos ang ganitong uri ng satanikong disposisyon. Naunawaan ko na matagal ng paunang inorde ng Diyos ang kakayahan at tungkulin ng bawat isa. Hindi tayo dapat magselos o makipag-agawan sa katayuan. Ngayon, mas maayos ko nang nagagampanan ang tungkulin ko. Hindi na ako nakikipagkompetensya sa mga kapatid ko, kundi nagagawa ko ng ituro sa kanila ang mga bagay na hindi nila alam. Sa tingin ko, isa itong patotoong batay sa karanasan sa buhay na makakatulong sa maraming tao. Nakita ko rin ang sarili kong refleksyon dito. Nakita ko na ako rin ay namuhay sa kalagayan ng pagseselos. May ilang sipi ng mga salita ng Diyos sa patotoong ito na lubos na nakaantig sa akin. Sinasabi sa isang sipi, hindi magkapareho ang mga tungkulin. May isang katawan. Bawat isa sa inyo ay dapat gawin ang kanyang tungkulin at ang bawat isa sa inyo ay dapat nasa kanyang lugar nang ginagawa ang kanyang buong makakaya. Para sa bawat siklab, ay dapat may isang kislap ng liwanag at dapat kang maghangad ng kahinugan sa buhay. Sa gayon, ako ay masisiyahan. Matapos basahin ang siping ito, naunawaan ko na hindi ako dapat magselo sa mga kapatid na may mas mahusay na kakayahan kaysa sa akin, ni hindi ako dapat makipagkompetensya sa kanila. Matagal nang paunang inorde ng Diyos ang kakayahan ng bawat tao at ang tungkuling dapat nilang gawin. Ayon sa mga pagsasaayos ng Diyos, bawat isa ay may sariling lugar at misyon. Dapat kong gawin ang lahat ng aking makakaya para magawa ng maayos ang aking tungkulin at hangarin ang katotohanan, manatili sa sarili kong lugar, matutuhang makipagtulungan ng maayos sa iba, suportahan ang mga mabilis na umuusad,
at maging deboto sa mga gampaning ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. L'expérience de cette sœur m'a beaucoup touchée. Talagang nakaantig sa akin ang karanasan ng sister na ito dahil madalas ko ring ibinubunyag ang disposisyong ito at nagseselos ako sa ibang tao na may mahusay na talento. Ang makita kung paano hinangad ng sister na ito ang katotohanan para lutasin ang disposisyong ito matapos niya itong ibunyag ay nakatulong ng malaki sa akin. Sa patotoong ito na batay sa karanasan, isinisiwalat ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na matapos maging mga leader, nakikipag-away ang ilang tao sa iba para protektahan ang kanilang katayuan at nakikipag-agawan para sa kasikatan at pakinabang. Sa halip na iangat ang kanilang mga kapatid at linangin ang mga taong may talento. Malalim na isinisiwalat ng mga salita ng Diyos ang mga satanikong disposisyon sa loob natin. Gusto natin palaging mangibabaw at maging higit sa iba. Isa itong maling paghahangad. Ngayon, mas tinitingnan ko na ang mga kalakasan ng ibang tao. Hindi na ako nagsaselo sa kanila o nagpipilit na maging mas magaling. Sa halip, sinusubukan kong matuto sa mga kalakasan nila habang ginagamit din ang sarili kong mga kalakasan. Nakatulong ito ng malaki kapag nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan ako sa aking mga kapatid. Ang pagkatuto mula sa mga kalakasan ng isa't isa, pakikipagtulungan ng may pagkakasundo, at paglago ng magkakasama, lahat ng ito ay tunay na nagdala ng paglaya sa puso ko. Pinili ko ang karanasang ito dahil pakiramdam ko ay perpekto nitong inilalarawan ang sarili ko. Dahil mayroon din ako ng mga disposisyong ito, ang pagseselos at pagkainggit. Nakatulong sa akin ang patutuong ito na batay sa karanasan na maunawaan na mali ang magselos sa ibang mga kapatid dahil matagal ng paunang inorde ng Diyos kung anong uri ng kakayahan at mga kalakasan ang mayroon tayo at matagal na ring paunang inorde ng Diyos kung anong uri ng tungkulin ang dapat nating gawin. May lugar na inihanda ang Diyos para sa atin. Hindi natin kailangang makipag-agawan para sa prestihiyo gamit ang sarili nating lakas. At hindi natin kailangang makipag-away para sa katayuan para mangibabaw. Kailangan lang nating ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos at aakayin niya tayo. Nasa ikatlong pwesto, ang patotoong batay sa karanasan ni Sister Mary mula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Silangang Kenya. Nakita kong masyado akong makasarili. Takot na takot akong mahalal bilang leader ng distrito. Kung hindi ko magagawa ng maayos ang gawain ko o makagawa ako ng malaking pagkakamali at matanggal, hindi ba't mawawala ang pagkakataon kong gawin ang tungkulin ko? Hindi ba't isa sa panganib niyon ang kaligtasan ko? Kaya naramdaman kong tutol na tutol ako at ayaw kong tumakbo sa eleksyon. Nagbasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, duwag ba ang uri ng taong natatakot na umako ng responsibilidad sa paggampan ng kanyang tungkulin o may problema sa kanyang disposisyon? Dapat ay masabi mo ang pagkakaiba. Ang gayong mga tao ay makasarili at kasuklam-suklam, ang pinakataksil sa lahat. Ano ang unang prinsipyo sa pagtupad ng isang tungkulin? Ito ay na kailangan mo munang gampanan ang tungkuling iyon ng buong puso, lubos na pagsikapan, at protektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito ay isang katotohanang prinsipyo, isa na dapat mong isagawa. Mula sa mga pagbubunyag sa mga salita ng Diyos, nakilala ko
na ang mga tumatangging umako ng responsibilidad ay ang pinakamakasarili, pinakakasuklam-suklam, at pinakamapanlinlang sa mga tao. Nang maisip ko ito, ang isang taong may konsensya, katwiran at debosyon ay kayang bitawan ang sarili niyang mga interes at isaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Pero naging makasarili at kasuklam-suklam ako at hindi nagpakita ng anumang pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos. Ibinunyag nito na wala talaga akong katapatan sa Diyos. Bagamat responsable ang isang leader ng distrito sa mas malawak na saklaw ng gawain at nahaharap sa mas matinding pressure, mayroon ding mas maraming pagkakataon para magsanay. Kung hahangarin lang nila ang katotohanan at gagawin ang tungkulin nila ayon sa mga prinsipyo, mas madali para sa kanila na tahakin ang landas ng pagiging perpekto. Ang tungkuling ginagawa ko ay hindi nagpapasya sa kalalabasan ko. Ang nagpapasya sa kalalabasan ko ay kung nalinis na ba ang mga tiwali kong disposisyon. Masayang-masaya akong marinig ang karanasang ito dahil marami akong natutuhan dito. Nagkaroon din ako ng katulad na karanasan. Minsan, nang muling binubuo ang grupo ng mga tagapagpasya sa distrito, ang una kong naging reaksyon ay, huwag niyo akong isama. Sinabi ko sa mga leader na ayaw kong mapasama ang pangalan ko sa listahan ng mga kandidato. Kapag binabalikan ko iyon ngayon, nakakaramdam ako ng matinding hiya dahil naging sobrang makasarili ako. Tulad nga ng sinasabi ng Diyos, ibinibigay natin ang lahat ng ating pagsisikap sa mga personal nating usapin, pero pagdating sa gawain sa iglesia at sa ating tungkulin, nagpipigil tayo. Isa itong pagpapamalas ng kawalan ng kagustuhang magbayad ng halaga, ng kawalan ng kagustuhang gawin ang lahat ng ating makakaya para magawa ng mabuti ang gawain ng iglesia. Ang karanasang ito ay nagpamulat sa akin. Ano man ang tungkuling ginagawa ko, dapat akong tumuon sa pagninilay sa mga tiwaling disposisyon sa loob ko at sa pagkamit ng pagbabago. Ang karanasan ni Sister Mary ang pinaka-nakaantig sa akin. Ipinaalala sa akin ng karanasang ito noong una akong nagsimulang gumawa ng tungkulin ko. Noong una, dumadalo lang ako sa mga pagtitipon at ayaw kong tuparin ang mga responsibilidad ko sa pamamagitan ng paggawa ng tungkulin ko. Pero kalaunan, napagtanto kong napakahalaga nga talaga ng paggawa ng tungkulin ko. Dahil sa mismong proseso ng paggawa ng tungkulin ko, unti-unting nababago ang mga satanikong disposisyon sa loob ko. Isa pa, nakita ko na habang mas tinatanggap ko ang mga atas, mas napapalapit ako sa Diyos at mas napapalugod ko siya. Sa karanasang ito ay mas naunawaan ko na dapat kong unahin ang Diyos. Kung hindi, hindi ako mababago kailanman. Ito ay dahil wala sa atin ang katotohanan. Tanging ang Diyos ang mayroong katotohanan. Hindi ako dapat matakot na gumawa ng mas maraming tungkulin at umako ng mas maraming responsibilidad. Dahil habang mas abala tayo sa gawain ng sambahayan ng Diyos, mas maraming katotohanan ang makakamit natin. Makikilala rin natin ang mga satanikong tiwaling disposisyon sa loob natin para madalisay tayo at sa huli ay magtamo ng kaligtasan. Oh iya, kehidupan bergereja dari Kaparehong-kapareho ng sa akin ang karanasan ni Sister Mary. Bago ako mapili bilang miyembro ng grupo ng mga tagapagpasya, puno ako ng pag-aalangan. Pakiramdam ko ay wala talaga akong abilidad na akuin ang tungkuling ito. At kinontak ko pa nga ang mga kapatid at hiniling sa kanila na huwag akong iboto. Gayunpaman, matapos basahin ang mga salita ng Diyos na ibinahagi ni Sister Mary, saka ko lang napagtanto na ang saloobin ko sa pagiging maselan sa pamimili ng tungkulin ko
ay mapanlinlang at makasarili pala. Ang inintindi ko lang ay ang sarili kong makalamang ginhawa at ayaw kong akuin ang mas mabibigat na responsibilidad na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. May isang sipi ng mga salita ng Diyos na maaari kong basahin para sa lahat. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung hindi ka isang leader, hindi ka magkakaroon ng mas marami pang oportunidad na magsanay at magiging mabagal ang iyong pag-usad sa buhay na may kakaunting pagkakataon para magawang perpekto. Bagaman medyo mas marami ang paghihirap sa pagiging isang leader o manggagawa, nagdudulot din ito ng maraming pakinabang at kung kaya mong tahakin ang landas ng paghahangad sa katotohanan, maaari kang magawang perpekto. Napakalaking pagpapala niyon. Kaya, dapat kang magpasakop at aktibong makipagtulungan. Ito ang iyong tungkulin at ang iyong responsibilidad. Napagtanto ko mula sa mga salita ng Diyos na tanging sa pamamagitan ng mga tungkuling ibinibigay sa atin ng Diyos natin nauunawaan ang mas maraming katotohanan. Pero, naging makasarili ako at sarili ko lang ang inisip ko. Palaging nagpapakana para sa sarili ko at hindi ako tunay na nakapagpasakop sa lahat ng isinaayos ng Diyos para sa akin. Ngayon, handa na akong tanggapin ang tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Kahit na may mabibigat na responsibilidad ang tungkuling ito o pakiramdam ko ay hindi ko ito kaya, mariin akong naniniwala na bibigyang liwanag at aakayin ako ng Diyos. Nasa ikalawang pwesto, ang patotoong batay sa karanasan ni Sister Elina mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Eson, France. Matatapat na tao lang ang kalugod-lugod sa Diyos. Ginagawa ni Elina ang tungkulin ng pagdidilig sa iglesia. Sinusuportahan ang kanyang mga kapatid. Dahil hindi niya naisaayos ng maayos ang oras niya at hindi siya nagkaroon ng pasanin, hindi niya talaga nilulutas ang mga kahirapan ng kanyang mga kapatid. Naging paimbabaw lang ang pagmamalasakit niya. Nang humingi ang kanyang supervisor ng mga detalye tungkol sa kanyang gawain, natakot siyang malaman ng supervisor na hindi siya gumagawa ng totoong gawain, kaya pinili niyang itago ang katotohanan para protektahan ang sarili niyang imahe. Kinabukasan, pinaalalahanan ulit ako ng supervisor tungkol sa kahalagahan ng tumpak na pag-uulat ng mga bagay-bagay. Sa pagkakataong ito, sinabi ko na sa kanya ang totoo. Ibinahagi niya sa akin ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at talagang nagbigay liwanag at nakatulong ito sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, tanging matatapat na tao ang maaaring umunlad sa sambahayan ng Diyos at lahat ng mga taong mapanlinlang ay itatakwil at ititiwalag sa huli. Matagal na itong paunang inorden ng Diyos. Matatapat na tao lang ang maaaring magkaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. Sa wakas, ay naunawaan ko na kinasusuklaman ng Diyos ang mga mapanlinlang, mapagkanulo, at peking tao, at na ang sino mang hindi naghahangad na maging matapat na tao ay hindi maliligtas. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ko, ang mapanlinlang na kalikasan sa loob ko ang nagtulak sa akin na magsinungaling at naging dahilan para maging mapanlinlang ako. Kung hindi ko hahangarin ang katotohanan, kung hindi ako magsisikap na maging matapat na tao, hinding-hindi magbabago ang mapanlinlang kong disposisyon at tiyak na ititiwalag ako sa huli. Pinili ko ang patotoong ito dahil napaka-praktikal ng pagkaunawa ng sister sa sarili niyang mapanlinlang na disposisyon. Ang pinaka-nakaantig sa akin ay na tapat niyang sinuri ang sarili niyang mga iniisip at ideya at inamin na gusto lang niyang maiwasan ang kahihiyan. Napakataos puso nito. Hindi lang niya basta sinabing mapanlinlang siya. Sa halip,
Nagbahagi siya ng mga partikular na detalye tungkol sa kung paano siya nagsinungaling, kung paano siya nagpaligoy-ligoy, kung paano siya nagpalusot, at kung paano kinontrol ng kanyang mapanlinlang na disposisyon ang mga kilos niya. Kalaunan, pinagnilayan niya ang kanyang sarili batay sa mga salita ng Diyos at nakahanap siya ng praktikal at maisasakatuparang landas ng pagsasagawa. Nakatulong sa akin ang karanasang ito na maunawaan na ang pagiging isang matapat na tao ang pundasyon para magtamo ng kaligtasan. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano karaming gawain ang ginagawa natin o kung gaano tayo kaabalatingnan sa panlabas. Kung mapanlinlang ang ating puso at palagi nating ikinukubli ang mga katunayan at palagi tayong gumagawa ng mga palusot para protektahan ang sarili nating imahe, hindi natin isinasagawa ang katotohanan at hindi natin ginagawa ang ating tungkulin. Naunawaan ko rin na ang pagiging isang matapat na tao ay hindi lang tungkol sa pagsasabi ng totoo. Tungkol ito sa kakayahang buksan ang ating puso sa harap ng Diyos nang walang anumang pagkukunwari o pagtatago. Tanging sa pagsasagawa ng pagiging isang matapat na tao, natin makakamit ang pagsang-ayon ng Diyos at matatahak ang landas tungo sa pagtatamo ng kaligtasan. Maliwanag na ipinakita sa akin ang patotoong ito na mayroon din akong mapanlinlang na disposisyon. Minsan, hinihiling sa akin ng leader na suportahan ang isang kapatid, pero nakakalimutan ko. Kapag nagtatanong ang leader tungkol dito, hindi ko inaamin ang problema ko. Sa halip, mabilis akong nagpapadala ng mensahe sa kapatid at saka sasagot sa leader. Nangumusta ako pero hindi pa sila sumasagot sa akin. Ang pinakamahalaga sa akin ay hindi kong nagawa ng mabuti ang gawain, kundi kung masisira ang imahe ko. Para protektahan ang katayuan ko, naging handa akong manlihis at nakalimutan kong sinisiyasat ng Diyos ang lahat. Paano ko man ikubli ang mga katunayan, malinaw na nakita ng Diyos ang mapanlinlang kong disposisyon. Napagtanto ko na kung patuloy kong pagtatakpan ang mga problema ko, hindi kailanman magbabago ang mapanlinlang kong disposisyon at hindi ako magkakaroon kailanman ng anumang katotohanang realidad. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng apurahang pagnanais na hangaring maging isang matapat na tao sa harap ng Diyos. Kaya, nagpasya akong isagawa ang pagiging isang matapat na tao sa mga tunay na kapaligiran sa buhay. Nang magtanong ang leader tungkol sa pag-usad ko sa pagsubaybay ng gawain, sinasabi ko ang totoo. Kung may nakalimutan ako o nagkamali sa gawain ko, tapat ko itong iniuulat sa buwan ng pulong para sa buod ng gawain. Hindi na ako nagsasalita ng malabo para lang protektahan ang sarili kong imahe. Napagtanto ko na sa pagtanggap sa paghatol ng Diyos at pagsasagawa ng katotohanan sa mga tunay na kapaligiran sa buhay, saka lang unti-unting magbabago ang mapanlinlang kong disposisyon at sa ganitong paraan ko lang matatahak ang tamang landas ng paghahangad ng katotohanan. Lahat ng karanasan ng mga kapatid ay lubos na nakaantig sa akin. Kabilang sa mga ito, ang karanasan ni Sister Elina mula sa Pransya ang pinaka-nakaantig sa akin dahil madalas din akong nagbubunyag ng katulad na kalagayan habang ginagawa ang aking tungkulin. Kapag sinusuri ng supervisor ang gawain ko, palagi akong naghahanap ng mga palusot para pangatwiranan ang sarili ko. Palaging sumasagi sa isip ko, natatakot akong mawalan ng katayuan at nag-aalala ako kung ano ang iisipin ng iba. Kaya naghahanap ako ng mga salitang magandang pakinggan para sabihin, para iparamdam sa supervisor na gumagawa ako at seryosong ginagawa ang tungkulin ko. Ang ganitong uri ng katiwalian ay talagang malalim na nakaugat at ibinubunyag ko ito nang hindi ko man lang namamalayan.
Naantig ako sa isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, matatapat na tao lang ang maaaring magkaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. Kung hindi ka magsisikap na maging matapat na tao, at kung hindi ka dumaranas at nagsasagawa sa direksyon ng paghahangad sa katotohanan, kung hindi mo ilalantad ang sarili mong kapangitan, at kung hindi mo ilalantad ang iyong sarili, hinding-hindi mo matatanggap ang gawain ng banal na Espiritu at matatamo ang pagsang-ayon ng Diyos. Napagtanto ko mula sa mga salita ng Diyos na kung magpapatuloy ako ng ganito, tatalikuran ako ng gawain ng banal na Espiritu. Kaya, nagbukas ako at sinabi ang totoo tungkol sa sitwasyon at sa mga paghihirap na kinakaharap ko. Matapos kong sabihin ang totoo, pakiramdam ko ay mas naging malaya ako. Ngayon, mas sinusubukan kong isagawa ang pagiging isang matapat na tao sa aking mga salita at gawa, at mas ibuhos ang puso ko sa paggawa ng aking tungkulin. Kung mabigo akong magawa ng maayos ang tungkulin ko, dapat kong sabihin ang totoo. Kung hindi ko nasubaybayan ang mga kapatid, at hindi ako nakagawa ng tunay na gawain, kailangan ko ring magbukas ng matapat. Ang pinakamahalaga at pinakapraktikal na punto sa karanasang ito ay na noong una, nanlinlang ang sister na ito para hindi malaman ng supervisor ang tunay na sitwasyon. Kalaunan, inamin niya ang kanyang pagkakamali at hinangad ang katotohanan. Taos-pusong kinilala ang sarili niyang mga pagkukulang, itinigil ang pagkukunwari, at natutuhan kung paano tuparin ng maayos ang kanyang tungkulin ng responsable. Sa pamamagitan ng karanasan ni Sister Elina, naalala ko na maraming beses na nagpapabaya ako kung hindi sinusubaybayan ng mga supervisor ang gawain ko. Kapag nagtatanong ang mga supervisor tungkol sa gawain, kinakabahan ako ng sobra. Kinakalkula sa isip ko kung ano ang sasabihin at kung anong saloobin ang gagamitin para pagtakpan ang katunayang hindi ko natapos ang gawain sa tamang oras. Hindi ko maiwasang magsinungaling para pagtakpan ang sarili ko. Naging masyado akong mapanlinlang at mapagkalkula. Hindi ako mapagkakatiwalaan. Ngayon ay nakikita ko ng isa itong malubhang problema. Kung hindi ko hahangarin ang katotohanan para lutasin ito, malubhan itong maaapektuhan ang gawain ng iglesia, at sa huli, hindi ako sasang-ayunan ng Diyos. Handa rin akong magsisi, hangaring maging isang matapat na tao, at buksan ang aking puso sa pakikipagbahaginan sa mga kapatid tungkol sa mga totoong katunayan at paghihirap sa aking tungkulin, hindi na naghahanap ng mga palusot para pangatwiranan ang sarili ko. Handa akong higit pang suriin ang mga maling motibo ko sa ilalim ng gabay ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, ituwid ang mga bagay na hindi naaayon sa mga layunin ng Diyos, at gawin ng maayos ang aking tungkulin. Nasa unang pwesto, ang patotoong batay sa karanasan ni Sister May mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Kidapawan, Pilipinas. Paano tratuhin ang mga taong mas mahusay kaysa sa akin? Siya po ang laging nangunguna sa aming grupo. At dahil lagi ko pong ikinukumpara ang sarili ko sa kanya, lumiit ang tingin ko sa sarili ko. Unti-unti, namuhay na ako sa madilim na kalagayan. Hindi na maganda ang sitwasyon ko at dumating sa punto na nawalan na po pala ako ng gawain ng banal na Espiritu. Kaya nagpatuloy ako na magbasa ng mga salita po ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung kaya't para sa mga antikristo, ang katayuan at reputasyon ang buhay nila. Paano man sila mabuhay?
Umiikot ang lahat ng ito sa pagkakaroon ng magandang reputasyon at mataas na katayuan. At hindi nagbabago ang pakay na ito. Hindi nila kayang isantabi ang gayong mga bagay. Palagi kong hinahangad ang reputasyon at katayuan. Nung hindi ko maipanatili ang mga bagay na ito, ayoko na talaga na magpatuloy sa tungkulin. Gusto kong takasan ang sitwasyon. Gusto kong iwasan ang responsibilidad. Kaya naramdaman ko mula sa salita ng Diyos na wala akong ipinagkaiba sa isang antikristo. Kung hindi ko ito babaguhin, wala akong magiging magandang kalalabasan. Naunawaan ko dito na isang ordinaryong nilikhang lamang ako ng Diyos. At dapat akong manatili sa aking lugar upang matupad ko ang tungkulin ko po. Kaya dapat hindi na ako palaging makikipagkompetensya sa Kanya o kinukumpara ang sarili ko sa Kanya po. At dapat kilalanin ko kung ano ang aking posisyon at kung saan ako dapat makipagtulungan. Para po magampanan namin pareho ang aming mga tungkulin ng maayos. At ito ang paraan para magkaroon kami ng pagtutulungan na may pagkakasundo. Naantig ako sa bahaging nagawang kilalanin ng sister ang tiwaling disposisyon na pagiging magpapahalaga sa reputasyon at katayuan na dahilan ng kanyang pagsiselo sa isang kapatid na mas magaling kaysa sa kanya. Ang pagkilala sa sarili sa ganitong paraan ay hindi madaling makamit kung ang isang tao ay hindi papasok sa pagkilala sa kanyang sarili gamit ang mga salita ng Diyos. Nais kong palaging ako ang mamukod-tangi. Kapag pakiramdam kong ako ang pinakamagaling sa lahat ay napakasigasig ko. Ngunit kapag may nakita akong mas magaling kaysa sa akin ay nagiging pasibo ako. Nais kong ako ang palaging magaling. Pero mula sa karanasang ito ay hinayaan akong makita ang katiwaliang nasa kaibuturan ng aking puso. Ang paghahangad ng reputasyon at katayuan, ang hindi pagtayo sa aking posisyon bilang nilikha, ay nagiging hadlang ito upang gawin ng maayos ang aking tungkulin. Malinaw na inihayag sa mga salita ng Diyos na ito ang diwa ng isang antikristo, na kung saan din ang naging batayan ng aking pagsisikap sa tungkulin upang makamit ang paghanga, ang reputasyon, ang katayuan, at kung wala ito ay nagiging hindi na ako handang gawin ang aking tungkulin. Nabatid ko mula sa mga salita ng Diyos na mali ang pagtaak sa gayong landas. Isa iyong pagkilos na taliwas sa katotohanan, pagsaalang-alang sa sariling interes lamang, at hindi pagsaalang-alang sa interes ng sambahayan ng Diyos. Ibinahagi ng sister na ito kung paano niya tinrato ang mga taong mas mahusay kaysa sa kanya at labis akong naantig. Tunay niyang nahangad ang katotohanan sa mga kapaligirang dumating sa kanya at nakahanap siya ng landas ng pagsasagawa sa pamamagitan ng pagdarasal at pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos. Nakita ko rin kung paano niya itinuwid ang kanyang kalagayan. Sa tingin ko, maaari din akong umasa sa Diyos para mas maunawaan ang sarili kong kalagayan. Nauunawaan ko na ngayon na ang ugat ng pagsiselos ay nagmumula sa tiwaling disposisyon ng paghahangad ng reputasyon at katayuan. Nakatulong din sa akin ang karanasang ito na maunawaan kung paano lutasin ang tiwaling disposisyon ng paghahangad ng katayuan. Mula ngayon, tutuon ako sa pagkilala sa aking sarili, pagkilala sa aking mga tiwaling disposisyon, at tutuon din sa pagbabago ng aking sarili. Sa tingin ko, napaka-praktikal ng karanasan ng sister, at maiuugnay ko ito sa sarili kong mga problema. Sa totoo lang, noong ginagawa ko ang tungkulin ko kasama ang isang katuwang dati, nakita kong marami siyang kalakasan. Kapag nakikipagtulungan sa kanya, madalas na pakiramdam ko ay napakababa ko. Sa partikular, kapag hindi tumpak ang mga mungkahi ko
mas nawawalan ako ng ganang magsalita. Pero palagi akong naniniwala na naapektuhan lang ako ng pakiramdam ng pagiging mas mababa. Kaya naging sobrang negatibo ako. Pero sa pamamagitan ng karanasan ng sister, napagtanto ko na mayroon pala akong ilang problema sa loob ko. Ang isang problema ay wala akong tumpak na pagkaunawa sa sarili kong tayog at kakayahan. Ang isa pang problema ay na naghahangad pa rin ako ng reputasyon at katayuan. Takot na takot akong maging pinakamahina sa grupo, maging isang taong hindi kailangan o walang presensya. Kaya masayang-masaya ako kapag nakakamit ko ang pagkilala ng iba. Pero sa sandaling mawala ang pagkilala nila at maramdaman kong hindi ako kailangan at hindi pinapahalagahan sa grupo, magiging sobrang negatibo ako. Ang bahaging pinaka-nakaantig sa akin ay na dapat nating tratuhin ng tama ang sarili nating kakayahan at mga talento at gawin lang ang pinakamakakaya natin. Hindi natin dapat hangarin ang matatayog na bagay o patuloy na subukang gawin ang mga bagay na lampas sa ating abilidad at kakayahan. Kapag nahaharap tayo sa mga problemang hindi natin kaya, dapat tayong mapagpakumbabang maghanap mula sa iba, mas makipagtulungan ng may pagkakasundo sa mga kapatid at matuto mula sa kanilang mga kalakasan. Saka lang natin magagawa ng maayos ang ating tungkulin. Ang mga resulta para sa ang pinakasikat na mga patutoong batay sa karanasan batay sa boto ay ganap nang inihayag ngayon. Kinapanayam namin si Sister May, ang may akda ng patutoong batay sa karanasan na nasa unang pwesto. Sa totoo lang, talagang nagulat ako. Umiyak pa nga ako ng husto. Mahirap ilarawan sa salita ang naramdaman ko. Sa katunayan, ang mga karanasan ng mga kapatid mula sa bawat bansa ay kahanga-hanga at nakapagpapatibay. Ang mga salita ng Diyos na kanilang ibinahagi ay nagbibigay sa atin ng landas ng pagsasagawa para malutas ang lahat ng uri ng problema. Talagang napaka-kapakipakinabang na mga patutoong batay sa karanasan para sa bawat isa sa atin. Sa totoo lang, ang karanasan ko sa pagkapanalo ng unang pwesto ay isang malaking hamon para sa akin. Dahil palagi kong hinahangad ang reputasyon at katayuan at pakiramdam ko ay hinahangaan ako ng mga kapatid. Nakaramdam din ako ng pressure dahil kung hindi ko maipagpapatuloy ang pagsasagawa ng katotohanan sa larangang ito, natatakot akong makapagdulot ako ng kahihiyan sa Diyos. Kaya agad akong nanalangin sa Diyos. Hinihiling na protektahan niya ang aking puso upang maayos akong makapanindigan sa aking posisyon bilang nilikha. Sa totoo lang, naramdaman kong hindi ako karapat-dapat. Naitanong ko pa sa sarili ko, paanong kwalipikado ang isang taong tiwali na tulad ko na magpatotoo sa Diyos? Kung wala ang paghatol ng mga salita ng Diyos, hindi ko kailanman makikilala ang aking sariling katiwalian at lalo nang hindi ako magkakaroon ng ganitong patotoong batay sa karanasan. Hindi ako karapat-dapat na magpatotoo sa Diyos. Kaya ang lahat ng kaluwalhatian ay dapat sa Diyos lamang. Bago tanggapin ang makapangyarihang Diyos, bawat isa sa atin ay nagsusumikap para sa magandang reputasyon at mataas na katayuan. Mula pagkabata, tinuruan na tayong makipagkompetensya sa iba at mangibabaw sa karamihan. Kaya kahit sa harap ng Diyos, habang ginagampanan ng ang ating mga tungkulin, lantaran man o palihim, nakikipagkompetensya tayo sa iba, itinuturing silang mga karibal at laging nais na maging sentro ng atensyon. Napakasakit mamuhay ng ganoon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, napagtanto natin na walang kabuluhan ang paghahangad ng mga bagay na ito. Hindi ito ang tunay na kahulugan ng buhay, kundi isang pagkagapos ni Satanas sa tao na nagdudulot upang mapalayo ang mga tao sa Diyos at unti-unting maging katulad ni Satanas na laging nais makipagpaligsahan sa Diyos. Inilalantad ng mga salita ng Diyos na ang paghahangad ng reputasyon at katayuan ay isang paglaban sa Diyos.
at hindi ito ang landas na dapat lakaran ng isang normal na nilikha. Sa halip, dapat tayong magtuon sa pagtupad sa tungkulin ng isang nilikha, tumayo ng wasto sa ating posisyon sa harap ng lumikha at matutong makipagtulungan ng may pagkakaisa sa ating mga kapatid. Sa ganitong paraan lamang natin matatamo ang pagsang-ayon ng Diyos. Panghuli, nais kong hikayatin ang aking sarili at ang iba na anuman ang mangyari, patuloy tayong maghanap ng katotohanan at matagpuan ang landas sa mga salita ng Diyos. Lalo na kapag ginagampanan natin ang ating mga tungkulin, kailangan nating patuloy na maranasan ang gawain ng Diyos. Sa ganitong paraan lamang natin tunay na makakamit ang pagbabago sa ating tiwaling disposisyon. Hindi tayo dapat tumigil dito. Ang paghahangad sa katotohanan at pagbabago ng disposisyon ay isang panghabang buhay na karanasan. Hindi tayo maaaring sumuko sa kalagitnaan. Tulad ng sinasabi ng makapangyarihang Diyos. Ang pagbabago ng isang tiwaling disposisyon ay hindi nangyayari sa isang kisap mata lang. Ang isang tao ay dapat na patuloy na pagnilayan at unawain ang sarili sa lahat ng bagay. Dapat nilang ihambing ang kanilang mga kilos at pag-uugali sa mga salita ng Diyos. Subukang maintindihan ang kanilang sarili at hanapin ang landas ng pagsasagawa ng katotohanan. Ito ang paraan para malutas ang isang tiwaling disposisyon. Mula ngayon, magsisikap akong hangarin ang katotohanan, tuparin ng maayos ang aking tungkulin, maging isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos at magbigay ng matunog na patotoo para sa Kanya upang masuklian ang Kanyang pagmamahal at pagliligtas. Amen. Iyan ang lahat para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Manatiling nakatutok sa Ang Bagong Kapanahunan. Manatiling nakatutok sa mga ulat kuha sa aktwal na lugar tungkol sa buhay iglesia. Hanggang sa muli. Эдгээр ахын дүүсийнхаа туршлагаар дамжуулаад завхарсан зан чанараа бас олж хараад надад маш их ашиг тусыг өгч байгаа. The more we eat and drink God's word, we're able to our satanic corruption. Y que también solamente practicando la verdad nosotros podemos liberarnos del pecado. Amén. Gracias a Dios todo poderoso. Amén.